Oh, sinasampay din naman eh. Ayun, tabi na for next season ka na ha. At ngayon mag-iihaw uli tayo kasi magandang panahon. Yun. Ano naman tayo, liempo. Nasaan yung liempo mo? Binabad na nila ni. Yung mga kapitbahay ko naglilinis na ng backyard, kami hindi pa. Baka siguro kami next week. Kasi sa Sunday may pupunta kami birthday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh. Ayun no. Ikaw na maglagay. Bibidyo tayo. Liligo na ako pagkatapos kong kumain. Nilinis mo na yun. Para pag ano, tumunog. Pinahiram ko na ng mantika. Yun no. Wala eh, ganito talaga pag uminit. Barbecue lang ng barbecue, samantalahin. Ayan no. Dilan no. Ganyan. At saka ngayon kasi yung ano, anniversary ko dito sa Canada. 12 years. Yan. 12 years. April 23, 2013 ako dumating dito sa Canada. Diba? Parang wala lang. Kuwento ko sa inyo kung paano ako nakarating dito, paano ako nagsimula bilang OFW. Ayan, itong vlog na to, kwento natin. Ganda ng pagkaano nito, no? Hindi na po kayo, may doon, no? May batang. Siya na lang yung nag-i-enjoy sa labas. Nangyari. Ano yung magic pamaypay namin? Parang wala lang. Hili na kayo. Ano? Makakapaypay ba to? Parang ayaw. Yun oh, sanay na sanay oh. Wala ka ng braso. Ang pulo naman yung Hindi oh, malakas yan kanina. Wala kasing ano mami, yung pamahid, mantika at ketchup. Para maging ano, skandaloso. Skandalosong barbecue. Yan. Teka lang, baliktarin ko lang. May sikreto si Lani dito eh, na ano, hindi binabad to ng ano Ilang minutes lang to? Parang 30 minutes lang pero lasa. Nakuha niya yung technique eh, ewan ko dyan eh. Dati yata nagtatrabaho to sa barbecuean eh. Yun o. Yan na yung pang skandaloso. Lalagyan mo lang ng mantika. Iskandalosong sausaw, ano, pamahid. Galingan mo. Dinagdagan namin ng uling. Yung kay bigay ni Kuya Cesar at Ate Tessa na pang iyaw. Sa pangmalakasan na yan, sa summer na. Dito muna tayo sa ano, pang mahina. Dipaypay muna tayo, dipaypay. Di pa namin nalilinis eh. Ano? Wala pa tayo, ayun. Wala pang plant to. Umorder na pala ako ng 6 na. Ano ba to? Ano yung order ko? Ampalaya. Ayan, 6 na punla. Sa first week ng May ko makukuha. Para meron kaming pang munggo. No, Dila, no? Munggo. You like munggo? Ayaw din naman eh. Galing ah. Dinaya na namin, binuguhan namin ng ano, blower. Ayan na. Ang ganda na yung baga. Tapos tachap-chapin mo. Ay sana pala bumili tayo ng ano. Yung ano ba 'yon? Tawag doon, yung parang pipino, no? Tapos kamatis, no? Ano to? It's for you. Thank you. Pamahipay ko ito. Ano to? It's for you. Ano, Dylan?
Yun oh. Ayos na. Okay na ba yan? O luluto natin lahat? Ito lang ba ulam natin? Kasya kaya yan sa atin? Kasya na siguro. Sige, magsuntukan tayo. Bye, Dylan. Bye-bye. Luto na yung iba. Ito na lang. Tapos kakain na kami. Kain tayo. Tapos mamaya mamaya o bukas kwento ko sa inyo yung mga pinagdaanan natin bago tayo makarating ng Canada. Dahil anniversary natin eh. Balikan natin yung nakaraan. Yun. Tapusin ko lang to tapos kain na. Kain tayo. Dito kami. Saan ba to? Parang yata, north yata ba to? O ano? Kukuha kami ng ampalaya seedlings. Seedlings ba tawag doon? Ampalaya plant. Yun, teka lang. Bumukas. Yun oh. Bawal pa daw ilabas, mami. Sabi niya, baka daw mamatay. Sa loob pa daw ng bahay. Tingnan mo, meron pa doon isa, di ba 6 yung order ko sa kanya? Medyo parang mahina yung isa. Hindi niya binigay sa akin. Sabi niya, hindi ko bibigay sa ito kasi baka mamatay na. Mabait siya. Indian siya. Ang ganda ng mga niya no. Ayan. $5 isa nito. Ayan. Bumili kaming 5. Alala ko na naman si si Luna. Para kay Luna. Ayan. Dito kami dalawa ni Lani sa sa Winners. Bumili kami ng panregalo sa may birthday bukas. Pupunta kami sa birthday yan eh. Makikikain kami. Parang konti na yung mga sapatos nila Hindi katulad dati. Marami kang pagpipilian. Ito Adidas oh. Size 7. Magkano? $60. Dating 80. Ito pala marami dito. Mga sandals. Saan? Pang high school. Uy, Michael Kors oh. 80. Dating 148 oh. Grabe. Dating 148. Dito yung mga panlalaki. Okay to. Dati sa Pilipinas, ganito yung ko. Yung Birkenstock. Ganyan. Dito kasi hindi na ako nakabili ng ganito. Hindi na ako nakabili ng ganito dito. Bili na kaya ako. Ano to? Authentic. Made in Spain. Ba? Magkano? 40. Dating 70. Size 10 ako eh. Columbia. Maganda to pang walking. Size 10. Bagay kaya sa akin yung mga ganyan. Yan o. Yung mga ganito. Oh, Crocs to ah. Ito maganda. Ay? Tingnan yan. Oh, parang lang no. Parang palengke. Oh. Hindi sanay yung pako sa pang mayaman. Ito nga may Crocs oh. Hindi pa ako nagkaroon ng Crocs kahit kailan. Crocs. Wow. Ganito pala ang feeling ng Crocs. Oh, may ganyan ako dati. Ayan, pag lumalabas ako, ganyan yung suot ko. Mga ganyan. Pag summer.
Naka ano lang ako, shorts, tapos ganyan. Maganda rin pala sa ano? Sa paa to. Itong Crocs. Magkano? 40. Tama na ang window shopping. Bili na kami ng ulam. Wala pa kaming ulam. Siyempre, hindi tayo natuloy last week. Jollibee tayo ngayon. Yan. Sila din ang pina-order ko. Oh, parang Jollibee oh. Marami dito magro-road trip. Dadaan ng Regina para sa Jollibee. Yung mga small town na wala pang Jollibee, yun, malamang sa summer. Dito ang daanan. Wala rin kasing Jollibee sa Saskatoon. Dito lang sa Regina. Nag-iisang Jollibee to sa Saskatchewan. Yung ayun oh. Eh bago sila. Putin. Tapos gravy ng Chicken Joy. Diba? $4.99. Testingin natin. Pag masarap, bibili uli kami. Masarap. O parang sinausaw mo lang sa ano. Sa isa lang binili namin eh. Peach mango pa yung binili namin marami. Tsaka burger. Sayang. Tsaka Chicken Joy syempre. Parang yung gravy nga mami. Tapos nilagyan ng ano, French fries. Oh. Ayun. Baka makubos namin dito. Bili kami isa pa. I-ano na lang namin. Drive-thru kami. Para yung mga dinosaur makatikim. Mahaba ang drive-thru. Bumaba na lang sila ni para bumili ng dalawa. Ayan. Dalawa lang para ano, masyado marami rin no. Hati na yung dalawa, hati na yung tatlo dun sa dalawa, tapos kami dito, hati kami nila ni. Ayan. Okay din pala ang lasa, okay din. Pero limited ano lang daw eh, hindi ko alam kung hanggang kailan to. Ayos din naman. Yung alis kami, punta kami sa birthday. Katatapos lang ng live namin, yan. Si Lian hindi kasama. May nararamdaman. Ba't ganun? Huwagin natin sa likod. Ang alikabok oh. Ano yan? Upuan niya? Upuan mo ay niliyan sa... Oh. Oh, yan na yung upuan mo. Hindi yung upuan mo, nandito ka ako. Ah. Dumi, no? Ito yung pinupunasan ko kanino. Ayan, nililinis ko to. Pinapaitim ko. Kasi paid na siya eh. Tingnan sa kabila. Diba yan? Ayan o, diba? Paid na. Biglang tumunog yung Uber. Ayun, hindi ko pala na-off yung Uber, tumunog. Eh, di takbo tayo sa pasahero. Ayan. Punasan natin to mamaya, kuya bukas. Isa kabila lang nadali natin. Saan nyo nabili yan? Saan nyo nabili? Sa amin. Bigay? Bigay? Oh, swap! Kung mayaman ah, libre ah. Bigayan na lang ngayon. Okay. Wala nang pambili. Wala lang pambili. Bilis. Oh, di ba? Oo, di ba? Walang nangyari. Libre. Naki-birthday na, may TV stand pa. Anong kapalit yan? Basura. Damit. Mga ano yan, mga hindi na ginagamit. Mm. Pamilya lang natin sa Pilipinas. Yan. Sino uwi? Hindi, Ilan? Bye-bye. Ayan, ayaw na magpahatid. Sila na lang daw. Ayan. Tinutuloy ko ng punasan yung ano, naudlot. Tapos mamaya magkwentuhan tayo. Yung mga ano lang naman ang pinupunasan ko yun. Eto. Ayan na sila. Ayan.
Ito na lang. Puti kasi no? Namumuti. Parang mahangin ngayon. Lamig. Medyo malamig ngayon. Mamaya na nga lang ng konti. Ang lamig. Breakfast muna ako. Patay muna natin makina. Ayan, may hinatid tayo sa sa Uber. Yan, tumunog na naman yung Uber kanina. Bali naka $42 ako. Yan, $42. Tapos yung last week, 469. Yun yung nag-register. Yan, ito. Pero pag nilagay yan sa bank account, may yan, magiging $500 plus 505, parang ganun. Yun yung nakita ko. Yun, kung gusto nyo lang, may nagme-message kasi, para hindi na kayo mag-message, lalagay ko na lang sa description yung link. Yan, kung gusto nyong mag-Uber, yan. Ano lang, papitik-pitik, ganun. Medyo sinuwerte tayo last week, yan. At muli kong sinasabi na hindi po para sa lahat ang Uber. May pros and cons yan sa sasakyan mo, sa sarili mo, at basta may pros and cons. Kaya hindi po lahat. Hindi sa akin uubra, pero sa iba, di ba, hindi. Yun, yun lang. Basta sa mga gustong mag-sign up, nasa description yung link niya. Yun. Tapos yun yung ikukwento ko. Ang matindi ito pala, di ba? Sinimulan ko yung vlog na to noong April 23. Kasi nga anniversary ng kapag dating ko dito sa Canada. Kumbaga 12 years na dito sa Canada, no? Tapos ngayon April 27. Ilang araw na, no? Itong napanood yung vlog na to, 4 na araw yan. Mula 23 to 27, nabuo tong vlog na to. Kaya yun, pasensya na sa mga naghihintay ng vlogs natin na everyday. Medyo nabibisi tayo kasi nga mainit na. Tsaka kailangan natin ng extra income para makapag road trip tayo, makapaggala tayo sa itong darating na summer na to. Ayun, kaya yun, kwento ko lang. Yun, kwento na natin. Teka lang Hindi ko nabuksan yung bintana ng konti. Bubuksan ko lang. Yan. Para may konti tayong nakakulong tayo eh. Yan. Yun. Dumating ako dito April 23, 2013. Yan. Buhay OFW to. Nag-apply ako sa iPAMS, yung agency ng iPAMS. Tapos yun, nag-apply ako sa warehouse worker, yan. Tapos yun yung unang alis ko na sa Pilipinas unang alis. Tapos yun, sinuwerte, pero yun, sinuwerte tayo at natanggap tayo ng iPAMS papunta dito sa Regina, Saskatchewan. Dito talaga ako nag-land. Ito yung unang land ko sa Canada. Tapos yun, dito na rin hanggang ngayon nandito sa Regina. Tapos yun, yung kwento ko lang nung unang dating namin, 20 kami 20 sa batch namin. Pero maraming batch, may first batch, second batch, third batch, fourth batch ako. Pero meron pa yatang fifth and sixth batch na dumating. Bali fourth batch kami, 20 kami dumating. At ang matindi, sa isang bahay, 20 rin kami. Ayun. Kwento ko pala, na-delayed kasi kami. March sana alis namin. Tapos 20 March, alam ko mga March 10, parang ganun, March 5 yung alis namin, yan. Pasensya na, iniisip ko kasi medyo matagal. March 5 yata alis namin, tapos na delay. Sabi ko, paano na yan? Mukhang hindi yata ako matutuloy mag-Canada, no? Yung mga kumpare ko doon sa Pilipinas, syempre akala nila March na kasi pag tinatanong ka, di ba? Pag alam kasi nila na na nag-resign ako doon sa trabaho, na aalis ako, di ba? Tapos yung pinagkukumpyuteran ko dati, sa cafe na yon, kumpare ko, kaya nalaman din na aalis ako papuntang Canada, yun. Tapos basta kasi pag nag-aayos ka ng papel, nahahalata ka na doon. Siyempre yung mga doon kapitbahay lang naman, mga kumpare, yun, na nabanggit na rin na pupunta nga ng Canada. Kasi nga may na talaga, may specific date na aalis. May specific date na, kaya yun. Tapos biglang yun nga, hindi nga nakaalis na
na postpone. Tapos yun, tapos binibiro pa ako ng mga kumpare ko na sabi nila, nung nakita ko yung eroplano kahapon, kala ko nandun ka. Siyempre, di ba, parang ang nanghirap naman nun, di ba? Yun. So, sorry. Na ano siya, namatay yung iPhone, nainitan, di ba? Sabi niya temperature, ganyan, tapos nag-shutdown, ayun. Sinaba ako. Inabante ko ng konti yung sasakyan dito sa may lilim sa bahay. Ayan. Sana ba ako nawala tuloy ako. Ayun, yun sa kumpare ko nga di. Pero biro-biro lang naman 'yon. Ayun. Tapos noon, nag-message uli yung yung nga, yung agency na 'yan. Tuloy na ng April 23. Kasi kaya kami na delay, gawa ng 20 kami, nahirapan silang kumuha ng bahay. Kumbaga dati dito yata sa, ewan ko lang dito sa Regina, parang konti pa yung mga nagpapaupa kasi nga 2013 wala pa masyadong tao yata dito nun eh. Kumbaga konti pa lang yung mga immigrants, may mga immigrants pero konti pa lang yung mga worker, parang ganon. Ayun, okay. Yun ang kwento no, na delay. Tapos yun, natuloy na kami ng April 23, yan. Tapos kung iniisip nyo kung ano ginawa ko nung March 5 to April 23, nga ngayon nga wala na akong trabaho no? Pero binayaran naman ako sa trabaho, di ba? May nakuha ako. Kaya yun yung pinanggastos. Pero ano yun, parang madidiplit na rin yata eh. Pero at least nakaalis tayo. Yun. At ano pa ba? Yun, nung nakarating kami, kwento ko lang ito lang yung mga naalala ko para, kukwento ko na rin para pagtanda ko, at least mapapanood ko to. Di ba? Mapapanood ng mga anak ko. Malalaman nila kung paano yung unang dating ko dito sa Canada, di ba? Malay mo, minsan, mag-search sila, makita nila, uy, si Papa pala, ganyan pala dumating, diba? Maganda rin mag-YouTube, kaya sabi ko sa inyo, mag-YouTube kayo eh. Ayun, ano ba ba? Yun, dumating, unang sakay ko ng eroplano. Unang sakay, matindi, unang sakay ng eroplano. Hong Kong yon. Tapos yun, hindi pa ako naniniwala sa sarili ko. Pero, pumunta na ako sa agency, nandun na, may visa na, may tatak na lahat, may plane ticket na. Tapos nung nasa airport, di pa ako naniniwala na pupunta ng Canada. Talagang hindi pa ako makapaniwala. Kung hinatid pala ako kung tatanungin niyo kung hinatid ako sa airport, hindi na ako nagpahatid. Kasi doon pa lang sa bahay, umagulgul na ako. Ayun. Si Dave maliit pa noon, iniwan ko sila ng 5 months yata, si Dave yata noon. Parang ganon, 5 months o 2 months. Parang 2 months si Dave. Tapos si Lian yun. Wala pa si Dylan. Dito kasi pinanganak si Dylan. Tapos yun, hindi na ako nagpahatid ng nagpahatid. Bali, kasama ko lang pinsan ko ba ang kasama ko? O tama, pinsan ko lang. Tapos yun, nagbas lang kami. Nagbas lang kami papuntang Alabang. Tapos Alabang, nag-taxi na yata. O tama, taxi. Hanggang airport, yun. Ganun ang ginawa ko. Tapos yun, hindi pa ako makapaniwala nun sa yung tinatakan ka na sa di ba, sa nakalagpas ka na ng immigration sa airport sa Ninoy Aquino yun eh. Tapos land ng Hong Kong, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang hindi pa rin ako naniniwala na Canada na talaga, makakapunta ako ng Canada. Tapos nung flight na ng Hong Kong to Canada, sa Vancouver ang land namin ayan na, immigration na. Yung bababa ka dun sa lahat naman tayo siguro nadaanan to, o yung iba kasi Toronto, di ba? Yung parang may bilog, yung pababang ganon, yun. Tapos di ba nandun na yung parang mga immigration. Doon na ako kinabahan, yung may escalator. Yun, maalala nyo yung mga first time din na di ba, nakarating ng Canada, yung mga unang dating, di ba? Yun yung may bilog. Tapos siyempre, pa-picture kami doon, 20 kami. Wala pa rin, di pa rin. Kasi nga, hindi pa ako nakarating ng immigration. Yun. Sumunta kami ng immigration, tinanong lang. Tinanong kung anong company, tapos gano'n. Parang alam na rin yata nila noon. May mga tinatype na sila sa computer nila. Yun, ang bilis lang. Ang bilis lang talaga, ang bilis lang. Tapos yun, lumabas na kami. Doon na ako naniwala sa sarili ko na Canada na. Sabi kong gano'n. Nakarating na ako ng Canada. Iba yung feeling noon, parang alam mo yung tulala ka na hindi mo maipaliwanag kasi
marami nagduda, marami kamag-anak, kaibigan, marami nagduda na makarating ka ng Canada na walang bayad kasi yung agency wala, no fees yun, wala kang binayaran. Kaya yung mga tao sa Pilipinas hindi naniniwala na wala akong binayaran. Talagang wala. May nagginastos, meron. Pero yung binayaran sa agency, wala. Siyempre, may ginastos mga 10,000 lang. More or less 10,000. Kasama na dun yung mga papunta-punta ko mula Laguna hanggang Cubao. More or less 10,000 pesos. Yun. Tapos yun. Dumating kami dito, 20 kami doon sa bahay. Pili ng kwarto, kagulo, yung mga ganon, first time maging OFW. Tapos yun, siyempre Canada may snow pa. First time makakita ng snow. Alam mo yung ganon na hindi ka makapaniwala. Yung pala yung snow. Para lang palang kinadkad na yelo na yung sa may freezer natin. Parang ganon ang style niya nung dumating kami. Kasi para natunaw yata siya tapos tumigas uli. Kasi April na nun patunaw na rin, di ba? Tapos yun, orientation sa trabaho. Sabi parang madali lang, di ba? Pero pagdating doon, nung nagtrabaho na, mahirap pala. Mahirap talaga sa trabaho namin pag una ka. Kahit ngayon, pag nag-apply ka, mahirap. Kasi ikaw yung position na yon, yung una mong makukuha. Hindi ka muna magiging forklift operator, hindi ka sa opisina, hindi ka sa IC, inventory, hindi ka doon. Hindi ka rin QA. Kumbaga, yun muna ang unang position mo. Tapos internal ka na lang mag-a-apply. Merong iba nakakapag-apply sa website, hindi na dumaan doon sa position na yon, pero almost 95 o 99% yata dumaan sa position na yon. Yun. Kaya yun, mahirap kasi sabi nga nila, bakit pa kukuha sa Pilipinas kung wala naman talagang tumatagal dun sa trabaho na yon. Kaya sila kumuha sa Pilipinas kasi walang tumatagal sa trabaho. Nagre-resign yung mga nandito na sa Regina dati. 'Di ba? Ayun, kaya ganun 'yon. Kaya 'di ba kumuha uli sila ng 100, yung last, yung binlag ko rin. Dahil ganun, wala pa rin tumatagal. Pero ngayon may mga nagre-resign pa rin, come and go pa rin yung mga empleyado. Pero yung retention, medyo medyo matibay na. Kasi nga, sa hirap ng maghanap ng trabaho dito sa Regina, kailangan mo magbayad ng bills, di ba? Kumbaga, tiisa na lang din sa trabaho. Tapos pagka nakatagal, lipat na lang na ibang posisyon, forklift, ganun. O kaya pag nasanay na rin ng katawan, okay na. Yun, tapos nag-apply ako ng PR after after 2 years yata yon, nakapag-apply ako ng PR. Tapos 4 years nakuha ko sila 2017. Yun yung kwento ng OFW ko dito sa Canada. Mahirap sa una kasi dito kasi, ewan ko lang sa iba, pero ang pagkakaalam ko, yung OFW dito sa Canada, mostly sila nagbabayad ng rent, pagkain, ano pa ba, yung mga gamit nila, di ba? Yung ang mabigat kasi dito maging OFW ng Canada, yung rent. Swerte mo pag libre yung rent na binigay sa'yo. Swerte mo kasi malaking chunk ng gastos dito yung rent Tapos yung pagkain mo pwede mong tipirin yan sa sarili mo, pwede, pero yung rent malaking makakaltas sa budget mo. Yung sa rent talaga. Tapos magpapadala ka pa. Tapos yun, ipon ka kasi pag-process ng papel. Kasi tinulungan kami ma-PR, pero yung gasto sa PR namin, kami na. Kumuha ako ng consultant kasi takot ako mag-DIY dati. Baka magkamali, kaya kumuha na ako. Nagbayad din ako noon. Mura pa dati. Parang 1,000 plus lang ang binayaran ko. Lahat na kami, 1,000 plus. Doon sa bayad sa consultant. Pero yung mga mga fees, pera yon. Pero yung sa consultant, 1,000 plus lang. Dati yon. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano na ang bayaran ng mga consultant kayo. Comment na lang kayo kung magkano yung bayaran ngayon. Tapos yun, syempre, TSTS, OFW, tapos yun, nakuha ko na nga sila. Tapos kumuha na ako ng sasakyan noon, nung wala pa sila, para alam ko na mag-drive dito sa Regina o dito sa Canada. Ayan, tapos yun, kailangan mo mag-ipon pagpapunta na sila.
At yung pala, ihabol ko lang tong kwento na to. Hindi, lahat naman siguro naranasan to. Pag dumating yung pamilya mo dito, doon mo na mararamdaman yung tunay na gastos talaga. Kasi pag sa sarili mo kasi mag-isa ka lang dito, matulog ka, kumain ka, 'di ba? Yun lang yung gastos mo eh. 'Di ba? Pero pag nandito na sila, mas malaki na yung gastos. Syempre, kukuha ka na ng apartment, kukuha ka na ng basement. Dati room for rent lang, 'di ba? Mura lang. 375 ang binabayaran ko dati per month sa room. Bali, 3 kami dun sa room. Ayun. Tapos lumipat ako kay paring Robert, yun. 400 na binabayaran ko. Tama, 400 binabayaran ko. Ayun. Sa basement. Si paring Robert yung katulong ko gumagawa. Yun, kung naalala nyo. Yun, doon ako tumira sa kanila sa basement nila dati. Ayun. Kaya pag dumating yung pamilya dito, kaya ano talaga, matinding gastos at saka adjustment sa budget talaga. Kasi syempre hindi na lang ikaw yung iniisip mo na yung kasama mo na yung pamilya mo. Syempre kakain kayo. Hindi naman pwede na katulad ng ginagawa mo dati na isang corn beef ka mula umaga hanggang gabi, aabot pa yung kinabukasan. 'Di ba? Pwede ka na mag-itlog lang. Hindi, pagkasama mo na yung pamilya mo, di ba? Syempre, talagang ano na talaga. Pero masaya kasi nandito na sila. Ayun, nandito na sila. Yun lang talaga. Sa pagbabudget talaga, mabibigla ka talaga. Kahit kami, nabigla kami. Kasi, yun nga, yung adjustment ng gastos, di ba? Tapos, nakapagtrabaho yata sila ni noon. Ilang months ba siya nang 4 months yata siya bago siya nagtrabaho, 3 months. Hindi ko na, nakalimutan ko na, pasensya na. Ayun, sa teams pa rin, sa teams dati. 2017 yata din siya nagtrabaho. Kasi April din sila dumating eh. O tama, tapos nag-apartment kami. Yun, matindi rin, adjustment din no, yung apartment, gastos. Gastos talaga, gastos yun. Kasi nga, apartment na ang babayaran mo, sa'yo na rin yung kuryente. Doon sa apartment namin, sa amin yung kuryente. Sa amin na rin yung heater. Sa amin pa yung internet. Mas malaking adjustment yun. Hindi katulad na nagbe-basement ka dati. Yun na mas matipid. Kasi dati, di ba kay paring Robert ako na room for rent. Nung umalis na yung mga kasama ko, na-rent ko na yung basement ni paring Robert. Kaya mura lang yung rent namin doon. 1,000 yata all in. Ayun. Kaya nung lumipat kami ng apartment, yun, ang adjustment na naman. Yun ang matindi, di ba? Kaya yun lang. Adjustment na naman, tapos nakaipon ng konti, tapos binudol ang sarili. Yun, binudol ko yung sarili namin. Pati sila ni binubudol ko pag gabi-gabi tumitingin ng bahay para at least makabili ng bahay, di ba? Kasi kung lagi mong, kami para sa akin kung lagi namin binabangga yung gastos pagkuha ng bahay, hindi kami maglalakas loob talagang kumuha ng bahay. Kaya wala, binudol namin sarili namin. Tapos nakita namin tong bahay na to. Pandemic, yun. Yung pandemic pa, di ba, mura lang yung bahay, yung rate. Kaya yun, talagang kumuha na kami. Ito ba yung una namin tinignan? Balikan nyo yung mga dati namin vlog kung ito ba yun. Ay hindi, parang pangatlo to sa tinignan naming bahay. Ayan. Tapos yun, nung pagpasok pa lang namin, mararamdaman mo talaga na eto na yung para sa yung bahay. Yun, sabi nila ganun daw talaga. Pag kumuha ka ng bahay, mararamdaman mo eto yung bahay na gusto ko. Ganun. Yun, kahit luma, 'di ba? At least basta mararamdaman mo. May bahay kang tinatawag na bahay, sarili mong bahay. Kaya yun yung kwento ng OFW ko OFW experience. Yan, buhay Canada. Paano nakarating sa Canada? Parang ganun. Ayun, mapapaano ka na lang minsan minsan matutulala ka na, uy, ang bilis, di ba? Nag-usap nga kami ng isang katrabaho ko nung mismong araw na yun, nagtatrabaho kami, April 23 na. Sabi sa akin, Mark, anniversary natin. Sabi, ha? Sabi ko, oo nga no, parang wala lang, 12 years, parang wala lang. Ang bilis talaga ng panahon, kaya, ayun. Pagka minsan nakaupo ka dito o wala kang ginagawa, naiisip mo lang din no? Ang bilis ng panahon talaga. Hindi mo namamalayan talaga. Yung kahapon nga, di ba? Hindi mo na namalayan, natapos na. Tapos ngayon, matatapos na naman, alas 2 na.
Di ba? Kinabukasan na naman uli. Kaya yun, mabilis talaga ang panahon. Kaya cherish the moment, parang gano'n. Ayun, yun lang yung kwento ko, na ikwento ko lang yung experience ko bilang OFW, tapos yung unang dating ko dito sa Canada. Kaya yun, 2:43 na, susunduin ko na si Lani, tapos si Lian mamaya rin. At yun, rest day ko kasi ngayon. Pag rest day ko, ganito lang, pabanjing-banjing lang. Ayun, kasi may nag-comment pala sa Spot Pinoy doon na nakalimutan ko yung pangalan. Sabi niya, bakit parang nag-u-Uber pa ako, nasabi ko naman daw sa trabaho na maraming OT. Oo, maraming talagang OT sa amin, as in talaga, may rest day OT talaga. Pero may off shift pa nga yung off shift yung pagkatapos na ng shift mo, OT ka uli. Meron talaga, pero ayoko na mag-OT doon. Pero gagawin ko na lang siguro yung OT doon pag yung talagang kailangan ko ng extra budget. Ayun, kasi parang mas gusto kong mag-drive ng Uber pag yung extra income. Kasi parang nalilibang ako, nakakarating ako kung saan, nakakausap ako ng ibang tao. Yun lang yung para sa akin. Kaya yung Uber talaga hindi para sa lahat. Yun yung sinasabi ko, hindi para sa lahat. Kaya yun, nandyan lang yung link pagka gusto nyong sumali sa Uber o mag part-time. Kaya yun, maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo at susunod ulit na vlog. Yan, sana makapag-upload na tayo araw-araw. Bye, ingat.